Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Eto na naman tayo. Nako, hindi ko yata mahabol sa pagbigay ng reaksyon ng mga balita dahil napakabilis ng mga pangyayari. Talaga naman ang Iran, oo. Katatapos lang siya mag-agree kasi bubumbahin na nga siya ni Trump. Dalhin sila ni Trump sa impyerno at gawing Stone Age ang Iran. Pero nang isang oras na lang ang nalabi para bombahin na ni Trump, pinatikim na nga doon sa Hormuz ang kunting pagbubomba at dahil doon ay sumurinder ang Iran, klarong-klaro yan, at nagbigay agad sila ng 10 kondisyones para magipagsundo na sila sa Amerika at buksan ang Hormuz. Yun lang naman talaga ang hiling ni Trump na pinakauna. Numero 1 kondisyon ni Trump, buksan ang Hormuz. Kaya binuksan nga nila, pero ngayon eto na, sinara na naman. Dalawang dalawang barko lang ang nakalabas eh. At ang iba ay karamihan ay natrap nandoon sa loob ng Hormuz. Kaya ano itong ginagawa ng Iran ngayon? Imbis na bumaba kaagad ang presyo ng gasolina sa pandaigdigang merkado, sa international market kahapon bumaba ng ng $10 bawat bariles. Yun sana hudyat na yun sa patuloy na pagbaba. Ngayon dahil sa alanganin na naman ang sitwasyon, dahil sinara naman daw ng Iranian na mga ugok, ob-ob at ugag na mga pag-iisip, sinara na naman. Kaya ito na naman tayo ngayon. Nako, mga kababayan, mamaya meron akong advice sa inyo na magandang gawin para sa ganitong sitwasyon. In the meantime, atin muna panoorin ang balita kanina lamang, 2 breaking news galing sa UNTV. Ang bahagi ng kasunduan, pumayag ang Iran na payagang makatawid ang mga sasakyang pandagat sa loob ng 2 linggo sa ilalim ng koordinasyon ng kanilang armed forces. Sa unang mga oras ng pagbubukas nito, 2 oil tanker ang nakatawid na sa nasabing daluyan matapos makakuha ng pahintulot mula sa Iran. Ang mga ito ay natukoy na isang Greek-owned vessel at isa na may Liberian flag. Samantala, inihayag naman ni Trump na tutulong ang Estados Unidos para maayos ang pagdaan ng mga barko sa strait na nakaranas na ng matinding traffic bunsod ng ilang linggo nitong pagsasara dahil sa digmaan. Yung dalawang barko Liberian tsaka Greek na oil tankers, na higanting mga oil tankers yan. Pwedeng maglaman yan ng 1,000,000 bariles. Greece Ang Greece ay NATO, di ba? Yan ay Europe. At ang bilis-bilis makabili ng langis, no? Dahil kay Trump. Pero yung kanilang mga leader sa NATO ay mga duwag. Ayaw tumulong kay Trump. Ngayon nang mabuksan ang Hormuz, ang bilis-bilis ng Greece bumili. Di ba? Ang bilis-bilis pumasok yung tanker nila. Kaya NATO, gumising na kayo diyan. Dahil mukhang pinaglaruan ng Iran si Trump. Ayaw naman ni Trump na magiging genocidal president. Ayaw niyang lumipol ng isang sibilisasyon eh. Yun ay parang bluff lang niya. Pero kapag hindi talaga yan mapigilan, nakahanda na ngayon ang mga doomsday bomb ni Trump kung ano man ang mangyari. 400 ka doomsday bomb yan. At merong still counting na paggawa ng maraming Minuteman 3. Yun ang doomsday bomb na napakalakas. Kung gaano kalakas yung Hiroshima bomb, 3 beses na mas malakas itong mga Minuteman or doomsday bomb. Ayaw ni Trump na tunawin ang Iran kasi marami namang pro-democracy sa mga Iranian. Ito lang Ayatollah regime talaga ang nagbigay ng napakalaging problema, hindi lang sa Iranian, kundi pati sa atin. Di ba? Hindi ba nabutas ang bulsa nyo, mga kababayan? Yung savings, hindi ba kayo nag-withdraw? Di ba? Napakahirap na ng sitwasyon ngayon. So ito, kanina lamang, pagising ko, ganito na ang mga balita. Grabe, kahit saang channel ako pupunta, sa labas man, sa Indian Channel o dito, ito na yung mga headlines na nag-traitor na naman ang Iran sa kasunduan na buksan ang Hormuz. Talagang hindi dapat paniwalaan tong mga Iranian na to. Dapat turuan na to ng leksyon 3 beses na, 3 na pinaglaruan nila si Trump. Kunwari,
surrender, kunwari ceasefire, kunwari makipag-agree para lamang magkaroon sila ng breathing space. Kasi 2 weeks na ceasefire ito at magkaroon pa ang Iran ng time na i-retrieve yung kanilang mga natabunan na mga missiles at drones at kung ano pang mga nuclear bomb na meron sila. Yun ang kanilang gustong ma-retrieve. In 1 week, ma-retrieve na yan at aatake na naman yan. Kanina nga lang daw, inatake na ang Saudi Arabia pipeline. Yung pipeline ng Saudi na papunta doon sa Bab el Mandeb, doon sa Red Sea, ay natamaan daw yung pipeline na dinadaluyan ng langis. Kaya zero na, di ba? Mas lalong taghirap ngayon dahil hindi makakalabas ang oil ng Saudi doon sa Bab el Mandeb, sa Gate of Tears, yung merong doong parang outlet ng Saudi. Kaya oras na siguro nakikilos din ang ang Saudi. Hindi lang yung depensa ng depensa, pati Qatar at lahat na diyan ng Gulf State, dapat magkaisa sila diyan. At hindi na maghintay na kung anong mangyari kasi hindi talaga pwedeng gagawa ng kasunduan sa mga ganitong klasing mga tao na sarado ang pag-iisip. Sarado talaga ang pag-iisip nila. Gusto nila death to America palagi, death to America. Okay, patuloy tayo sa balita. Ayon kay Trump, halos 200 tanker na umaasa na makakatawid doon. Iginiit din niya na magdudulot ito ng positibong galaw sa ekonomiya kung saan posibleng makabawi ang Iran sa pamamagitan ng pagbebenta ng langis at pagsisimula ng rekonstruksyon. Ay malaya din na magapagbenta ang Iran ng kanilang oil. Kaya nga hindi pa binumba ni Trump ang oil supply ng Iran, yung Kharg Island. Hindi pa binumba kasi masasayang din yun. Makakatulong yun sa world economy, yung mga nakadeposito doon sa kanilang imbakan ng langis sa Kharg Island. Pero ngayon dahil siyempre alam na natin, iniisip ngayon ni Donald Trump, nagmumura naman siguro yun, baka magmumura na naman yun. At baka this time ay wala na talagang usapan dahil niluluko na talaga nila si Trump. At pinagtawanan nila, umatras daw si Trump, talo na daw ang Amerika, ang Israel talo na. Talo ba yung nagbigay lang lamang ng ceasefire? Talo na yun. Napagagago talaga mga ugag, mga ubob, samantalang ay nako. Kasi yan nga, sabi ng father ko, the little learning is very dangerous. Ang kukunti lang ang alam ay napaka-dangerous na mga klaseng tao yan. Hindi mo pwedeng ma-deal, hindi mo pwedeng makausap. Yung isip nila saradong-sarado. Parang dito sa atin, meron ding mga saradong isip Kaya naniniwala kasi sa rhetoric ng China. Yung mga maka-China sa Pilipinas, naniniwala yan na tama ang Iran kasi nga aliado ang China at Iran Meron akong gagawing video mamaya na reaksyon. Kung sino talaga ang nagsurusul kay Trump na wag mong bombahin ang Iran. Mamaya gagawa tayo ng video niyan. Meantime, balik tayo dito sa balita ng UNTV. Ngunit sa kabila ng pagbubukas, nananatiling mahigpit ang kontrol ng Iran sa Strait. Kagabi, muling sinuspindi ng Iran ang pagdaan ng mga tanker matapos ang panibagong pag-atake ng Israel sa Lebanon. Ayon sa mga ulat, bagamat may ilang barkong pinayagang makatawid, agad na itinigil ang mga susunod na biyahe dahil sa lumalalang sitwasyon sa rehiyon. Jagran. Magkikita doon ang traffic ng pumasok na mga barko. Ang daming barko na pumasok na mga oil tanker. And then hindi na sila makakalabas ngayon dahil nga sinara muli ng Iran yan. At nagpahayag din kanina ang Oman, ang Qatar, na hindi pwedeng isara ang karagatan kasi international free passageway. International free passageway yan. Yan ay daanan ng lahat ng barko. Walang nagmamay-ari ng channel na yan, ng karagatan na yan. Tapos hijackin ng Iran. Di ba dapat umaksyon na dito lahat ng mga bansa?
ang UN lalo na. At diyan sa Gulf State, magkaroon naman kayo ng bayag diyan, yung mga ano diyan, mga presidente sa Gulf State, mga hari. Tingnan nyo kung may bayag pa kayo, baka wala na eh. Ang duwag-duwag nyo, ang dami-dami nyong pera, hindi nyo kaya ang Iran bombahin. Bombahin nyo yan para mawala na yan sa mundo. Grabe na mga tao yan. Lalong, ay nako, ang sitwasyon ngayon ay nasa dire situation tayo. Dire situation, na sitwasyon, mga kababayan. Sabi nga ng isang eksperto kanina, napanood ko na, hawakan nyo na ang inyong mga pera. Ito yung sinabi ko sa inyo, na tip ko ngayon. Hawakan nyo na. Ako nga, nag-iisip na ako na i-close ko na ang account ko eh. Total, kapag babalik ang sitwasyon, i-deposito natin muli. Anong mawawala kung atin naman yan? Hawakan nyo ang pera nyo. Yun ang sabi ng economic expert na panood ko kanina sa balita. Hindi ito yung oras na ilagay mo sa bangko ang pera. Hawakan nyo ang pera nyo total. Pwede naman ibalik yan sa bangko after masitol down itong gulo na ito, na mas lalong lalala ito ha. Kasi nakapagpahinga ang Iran. 2 weeks ito na pahinga nila na hindi sila mabumba. Ibig sabihin mobilize sila, makapag-mobilize ng kanilang army, ng kanilang plano. At matatagalan pa ang gira kung ganun. Ang dapat kasi doon, binumba na talaga eh. Flat to the ground. Yung langis dyan sa Karg, pinag-interesan kasi yan ng Trump na kunin niya at dalhin sa Amerika. Ngayon, kahit hindi na yan kunin, bumbahin na yan para masunog yan. Para sa akin. Para matapos na ang gulo eh. Paano ba tapusin ang isang makamandag na ahas? Di ba, pakainin mo ba yan? Baka tuklawin ka pa eh. Yung mga ulupong na sinasabi, mga black mamba, mga king cobra, napakaulupong ng mga ulupong na yan. Kaya itong Iran, parang ganun eh. Hindi mo yan pwede pakakainin sa palad mo. Tutuklawin ka talaga niyan. Ibang pag-iisip niyan kasi doctrinated yan ng doktrina nitong mga ayatollah. Grabe itong mga ayatollah, no? Dapat isa-isahin to eh. Kung ako ang Israel, isa-isahin ko yan eh. Isa-isahin ko yan. Iniisa-isa na nga ng Israel. Okay, tapusin natin ang balita ng UNTV. Nagbabala pa ang Iran na ang mga barkong dadaan ng walang pahintulot ay maaaring targetin. Nagbabala pa ang Iran na ang mga barkong dadaan ng walang pahintulot ay maaaring targetin at masakin na lalong nagpalala sa pangamba. Diba? Bibili lang naman ng kanilang mga langis. Napakahayop talaga ng mga pag-iisip ng mga taong to. Sobra grabe, mga kababayan. Sobra grabe talaga. O kayo dyan, mga kababayan na medyo naniniwala sa China at Iran, hindi ba kayo nahirapan ngayon? Iba kasi ang iniisip nyo. Iniisip nyo si Trump ang may kasalanan. Hindi ang kasalanan ni Trump. Si Trump nga ang nag-save ng demokrasya sa buong mundo ngayon. Kung hindi lilipulin yung ganyang klaseng mga ulupong, ay bubumbahin tayo ng kanilang grabe. Pinakamaraming nuclear bomb ang ginawa nila sa buong mundo, mas marami pa yan sa Amerika. Kung hindi yan natigil ni Trump, talagang sila ang maghahari. At yung apocalypse na yan, na nandyan sa Biblia, ay mangyayari talaga yan kapag hindi mapipigilan. Kaya utang na loob natin ang panatili ng demokrasya sa Pilipinas, sa buong mundo, dahil sa isang Donald Trump na matapang at tao, di ba? Okay, kaya ito, tatargetin na naman daw yung mga barko eh. Grabe naman talaga. Mga operator ng shipping industry. The Strait of Hormuz has been Mga operator ng shipping industry. is that the Strait of Hormuz has been shut. The Iranian Navy has sent notifications to ships in the Strait of Okay, so Hormuz ito that are yung currently balita stuck, kanina saying that sa Indian Channel. the entire CNN strait 18, is completely closed Indian as Channel. a Kinumpirma ko kung totoo itong balita sa UNTV na sinara na naman muli. Parang hindi ako maniwala na isasara kasi agreement na yun eh.
Di ba? At tumulong pa nga si Xi Jinping doon. Personal na tinawagan ni Xi Jinping si Trump 2 hours before bombing. Eh kung hindi tumawag si Xi Jinping, palagay ko kapag magmatigas talaga tong Iran ay si Xi Jinping ay tutulong na siguro yan sa pagbukas diyan sa Hormuz. Kasi nahirapan din ang China ngayon dahil sa langis. Siyempre, doon sila kumukuha sa Iran, pero sikreto naman na nakakapasok yung mga barko ng China, pero patago lang kasi baka makita ni Trump. Kaya nahirapan din ang China sa ngayon. At aminin natin, buong mundo, kahit Amerika, kahit marami silang langis, pero sa Amerika hindi nagtaas yung langis nila. Pero naapektuhan sila dahil sa paggamit ng di ba, ng budget, ng pera ng Amerika para sa gera na ito. Medyo apektado din ang ekonomiya nila diyan. Pero ang buong Europa, buong NATO, naghirap na yan. Wala kasing sa Russia lang nag-rely ang NATO eh. Sa Russia sila nag-rely ng langis. At 50% doon ay galing din ng Middle East. Kaya naghihirap din ngayon ang Europe. Okay, balik tayo dito sa ating mga kapatid na dito sa News 18 Indian Channel. Continues to flex control over the Strait of Hormuz, which has been one of the key levers of the Iranian regime to increase the cost of this. Iran continues to flex control over the Strait of Hormuz, which has been one of the key levers of the Iranian regime to increase the cost of this entire conflict. Ships have been informed that the Strait of Hormuz has been closed as per IRGC orders. Remember, even after the ceasefire, this is the live traffic coming in from the Strait of Hormuz. You can see not even a crow is flying over this narrow waterway when it comes to re-establishing oil trade on the global stage. Announced a two-week ceasefire with Iran, but this morning that temporary truce is looking fragile at best. Fair newscasting meron sa CNN. Tiningnan ko kung anong headline nila, so ganun pa rin ang headline. Itong sara na naman ng Iran sa the Strait of Hormuz. Moments ago, an Iranian news agency reported Ito. Tehran halted oil tankers traffic through the Strait of Hormuz, reopening. Moments ago, an Iranian news agency reported Tehran halted oil tankers traffic through the Strait of Hormuz, reopening the strait to commerce. Of course, was a key part of the deal the president and his administration says Iran signed on to. Listen to Secretary Hegseth this morning. Ayun, so What has been agreed to, what's been stated is the strait is open. Our military is watching, I'm sure their military is watching, but commerce will flow. Siyempre, gagawa ngayon ng emergency meeting ang Defense Department ng Amerika. Nakakahiya yan eh. Na okay na sana, di ba? Nag-agree na sila na buksan ang Hormuz at magkaroon ng 2-week ceasefire, at habang merong ceasefire ay magkaroon ng dialogo doon sa isang lugar na nakalimutan ko yung lugar na neutral. Doon sila gagawa ng dialogo ang Iran saka Amerika. Ngayon hindi na nangyari eh. Ito na siguro ang katapusan ng Iran. Kasi hindi naman nag-withdraw si Trump ng kanyang trupa, nandyan pa rin. Pati mga military assets lahat, helicopter, jet fighters, B-2 bombers, stealth bombers, yung B-52s, 18 Warthog, nandyan lahat. And of course, Delta Force, Navy SEAL 6, yung 6, yun ang pinaka na team ng Navy SEALs eh. Pinaka-deadly yan. At shock and awe ang gagawin ni Donald Trump. Parang yung nangyari sa Iraq noon, shock and awe, na biglang nagtago na lamang si Saddam Hussein doon sa maliit na atabay, maliit na balon. Doon na lang siya nagtago eh. Kasi alam ng Amerika kung saan yung kanyang mga bunker eh. Kaya ito yung mangyayari ngayon. Pero wala nang magtago, wala na si Khamenei, wala na yung bakla na anak niya, sino pa bang naiwan dyan, kundi mga opisyalis na lang, na third level officials nitong IRGC. Wala na, dido na lahat yung first layer, second layer, dido na rin lahat. And then third layer, umpisa ng madido. Kaya wala talaga. Walang papuntahan yan eh. One of Iran's demands in exchange was that Israel end its bombardment of Hezbollah targets in Lebanon.
One of Iran's demands in exchange was that Israel end its Ayan, bombardment so ito of ngayon Hezbollah ang targets in kinagagalit Lebanon. ng The Israelis say they Iran never agreed kasi to ang that, proxy and nila the sa strikes Lebanon, continue yung today, as you can see. Yun ang kanilang milisya na mga Lebanese na sinuswelduhan ng Iran, proxy ang tawag diyan, ay binomba ng Israel kahapon at 250 ka Hezbollah ang namatay. Kaya nagalit ang Iran. Wala naman yan sa ano. Ang usapan naman na ceasefire ay itong Hormuz, Iran at Amerika. Hindi diyan kasali ang ano eh. Hindi kasali diyan ang Israel sa usapan na yan. Ang Israel kahit wala ang Amerika, nakipaglaban yan. Ang Israel ay independent yung kanyang laban. Kaya lang tumulong lang ang Amerika. Pero ang laban talaga ng Israel sa Lebanon ay noon pa yan sa mga Hezbollah. And then Israel sa Hamas noon pa yan kahit walang Amerika. Ano pa? Doon sa Yemen kahit walang Amerika, nakipaglaban ng Israel. At lalo na sa Iran, nakipaglaban ang Israel na wala pa ang Amerika. Kaya nga tutulong si Trump dito sa Israel dahil nag-iisa lang. At walang sino mang matapang na taga Middle East na banda na tumutulong sa Israel ng hayagan. Kaya to the rescue ang Amerika. Kaya kung ayaw man ng Israel ng ceasefire, sa kanila na yun. Ang ceasefire ay between Amerika and Iran. Yun yung klaro nun, mga kababayan. Anong masasabi nyo dito sa ugali ng mga IRGC na ito? Parang hindi ugali ng tao to eh. Parang taga-ibang planeta to. Grabe. Ang tigas ng kukuti. Di ba? Parang simento. Hindi gumagalaw yung utak eh. Parang computer kung anong nakaprogram sa utak nila, yun na yun. Hindi yata nakakaintindi ng ceasefire na word. Grabe. Pag-comment mga kababayan sa ating comment section anong masasabi nyo. Maraming salamat nga pala sa bagong nag-subscribe at bumisita sa channel. Sa aking avid followers, ako'y saludo sa inyo. Ingat ang lahat. And God bless.